Kailangan mong tibayan yung loob mo kasi hindi mo maiiwasan na may mga kupal talaga sa barko. Hindi marunong mintindi, tingin sa'yo, tanga-tanga ka. Tanong ka ng tanong. Sagot ka ni Kuya Mikey. Alam mo kapag kadete ka sa barko, dapat i-expect mo na lahat ng mata nakatingin sa'yo. Hindi mo maiiwasan na may mga katrabaho ka na huhusgahan ka, pag-iinitan ka, pagagalitan ka palagi, lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lang. Kapag nandito ka sa barko, yung mga bagay na yon maaaring makaapekto sa mental health mo. So anong dapat mong gawin kapag kadete ka tapos napag-iinitan ka ng mga kasama mo dahil sa mga nagagawa mong kamalian? Ang unang-una mong dapat gawin is huminto ka muna. Huminto ka muna and reflect on your actions, your behavior, paano ka ba makisama sa kanila, paano mo sila kausapin, ano ba yung kiliti nila. Isipin mo rin sa sarili mo kung may nagagawa ka bang mali. Kasi hindi pwede na magre-reklamo ka lang na magre-reklamo na may mga taong na umiinit yung mata sa'yo kung hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo, kung tama ba yan o mali yan. So, take time to pause and tignan mo yung sarili mo. Ay, may nagagawa ba akong mali? Bakit kaya nakatingin sila palagi? And kalimitan, nangyayari lang naman yung pagiging mainit ng mata sa mga kadete kapag yung kadete is lousy. Ano ba yung lousy? Ayan yung parang patay bahala sa kilos, hindi marunong mag-consult muna. Huwag na huwag mong gagawin is yung palagi kang nalilate. Siyempre sa umpisa, talagang malilate ka muna niya kasi nag-a-adjust pa yung katawan mo. Pero after you become late ng isang beses, dapat hindi na maulit yun. For example, 8 AM yung pasok mo. Dapat, nandun ka na sa may office nyo ng 7:40 or mas maganda 7:35. 10 minutes prior bago dumating yung mga tao. Para makita nila, snappy tong batang to Para wala silang masabi. Ayun ang unang iingatan mo talaga, yung reputasyon mo sa barko. So, as the time goes by, kapag hindi ka na nalilate, makikita nila na, responsable tong batang to. Hindi ko dapat to pinag-iinitan. And, pangalawa, magtatanong ka sa mga kakilala mo, sa mga trabaho. Bago ka kumilos, magtanong ka muna. Pero, sa pagtatanong mo, dapat gamitan mo rin ng common sense. Hindi mo na dapat kailangan itanong yung mga bagay na obvious na. Okay? So, tanong ka. Pero bago ka magtanong, pag-isipan mo muna yung tanong mo. Kasi baka minsan, may mga kakatrabaho ka na hindi marunong umintindi, tingin sa'yo, tanga-tanga ka. Tanong ka ng tanong. So, dapat, isipin mo rin yun. At yung pangatlo, andyan nga yung pakikisama. Kailangan mong tibayan yung loob mo kasi hindi mo maiiwasan na may mga kupal talaga sa barko. Maraming kupal sa barko. Pero kapag ikaw ay isang responsableng tao, wala kang ginagawang masama, tapos magalang ka, kumbaga binibigay mo lang yung gusto nila makita kasi yun lang naman yung gusto nila maging snappy ka, huwag kang gumawa ng aksidente. So kapag nabigay mo na yan sa kanila, you are on time, marunong ka makisama, maiwasan mo na yung pagiging mainit sa mga mata ng mga tao. So expect mo na talaga na mas maraming atensyon na mapupuno sa'yo kapag ikaw ay isang kadete. Kailangan mo lang tibayan ang loob mo, lagi kang magdasal, at gawin mo palagi yung tama. Yun lang.